Pagkatapos ng mas maraming taon sa kagubatan ng Russia kaysa sa isang brown na oso, maaring malapit nang makita ang Su-75 checkmate sa himpapawid malapit sa iyo. Ibig kong sabihin, sana hindi. Diyos ko. May bilis itong Mach 2 bagong radar na kayang subaybayan ang 30 target sabay-sabay at mas malakas ang armas kaysa sa aasahan mo sa ganito kamurang eroplano. Kaya ito ang inaasahang pinakamahalagang yaman ng Russian Air Force. Ngunit hindi yon ang nangyari. Ilang taong pagkaantala ang sumira sa proyektong sanay patok sa export market. Hindi ito maipasok ng hindi umuusad na ekonomiya ng digmaan ng Russia sa ganap na produksyon at masaklap, walang gustong bumili. Paano nga ba umabot sa development ang isang disenyong may potensyal? Ano nga ba ang aasahan mo sa katumbas ng may F-35 tayo sa bahay? At marahil ang pinakamahalagang tanong sa lahat, naglalaro ba ng dama o chess ang Kremlin? Alamin natin. Kaya wag na tayong paligoy-ligoy pa sa usaping Ruso na ito. Paano nabuo ang eroplanong ito at ano ang pilosopiya ng disenyo nito? Hindi tiyak kung kailan unang iminungkahi ang Su-75 pero alam nating unang lumabas ito sa Max Air Show sa Moscow noong 2021. Mas simple ang panahon noon pero ang Su-75 ay nagkaroon ng medyo nakakalitong, magulong at sobrang Rusong simula. Sa simula pa lang, mukhang hindi ito pinundohan ng estado ng Russia. Ang Sukhoi ay pribadong kumpanyang Ruso na gumagawa ng karamihan sa eroplano ng Russia. Ngunit kadalasan ay mas marami pang kolaborasyon sa isang proyektong tulad nito. Karaniwan, ganito ang nangyayari. Kailangan ng sandata ang lakas ng gobyerno ng isang eroplano at pagkatapos ng bidding, kung meron man, pupunta ang gobyerno sa mga partikular na manufacturing partners para tingnan kung pwede silang gumawa ng kontrata para sa isang pinag-isang layunin. Naglalaan ng oras at kaalaman ng kumpanya. Ibinigay ng gobyerno sa kumpanya ang akses sa lihim na pondo at matapos ang mahabang pag-develop, testing at produksyon, lahat ay masaya. Pero gaya ng alam mo, mahilig gumawa ng kakaiba ang inang Rusya. Mukhang sinimulan muna ng Sukhoi ang proyektong Su-75 at pagkatapos ay iniharap ito sa gobyerno ng Rusya. Nabaligtad ang pagkakasunod-sunod, pero bakit hindi? Matagal nang humihina ang export market ng Rusya para sa fighter jet. May sense na gustong magkaroon ng bagong proyekto ng Sukhoi para mapatatag ang kanilang kita at ang gobyerno ng Rusya na pinamunuan ng United Aircraft Corporation o UAC sa proyektong ito ay sumang-ayon na lang. Ito ang dahilan kung bakit sinasabing para talaga sa export ang Su-75 dahil hindi naman talaga ito hiniling ng militar ng Rusya, kahit na malamang ay makikita rin natin na gagamitin ito ng militar ng Rusya balang araw. Nakakatuwang isipin na tumulong din daw ang gobyerno ng UAE sa pagpopondo ng proyekto. Kakaiba talaga ang geopolitics. Opisyal na ipinakilala ng United Aircraft Corporation ng Rusya o UAC ang Su-75 na kilala rin bilang Light Tactical Aircraft noong 2021 Dubai Air Show. Tinawag nila itong checkmate dahil hindi ito makagalaw. Kahit maganda ang itsura ng full-scale mock-up na ipinakita sa Dubai, may ulat na napansin ng ilan na gawa lang sa plywood ang malaking bahagi ng likuran ng eroplano. Nakakatuwang makita na may mga humuhugot pa rin ng inspirasyon sa magkapatid na Wright kahit matagal na. Paglaon noong taong yon, sinabi ng UAC na sinimulan na ang paggawa ng totoong lumilipad na prototype. Nang inanunsyo ito, ramdam ang kasabikan, hindi lang dahil sa mga drone kundi dahil ambisyoso ang proyekto. Ang Su-75 ay isang single-engine na tactical multi-role fighter na pangunahing nakalaan para sa export market. Huling gumawa ang mga Ruso ng ganitong klase mula simula noong MiG-23 Flagger dekada na ang nakalipas. Ibig sabihin, nagsisimula talaga sila. Pero komersyal, may saysay ito dahil tumatanda na ang maraming single-engine multi-role fighter gaya ng MiG noong Cold War. Naluluma na ang mga iyon habang ang mas bagong jet ay mas advanced. May full sensor fusion, mas mababang radar signature at network-centric na kakayahang wala sa luma. Ang mga bansang may maraming lumang stock ay dapat na magplano ng pagpapalit nito. Ang Su-57 ang pinakabagong fighter ng Rusya ay isang opsyon, pero ito ang pinaka-advanced na teknolohiya nila at siguradong mahal. Noong 2020 sa US ang nangguna sa pag-export ng 5th gen na eroplano. Kung gusto ng Rusya na kumita at maagaw ang mga customer mula sa Washington, kailangan nila ng kakaibang alok. Kailangan ng UAC ng solusyon para mapunan ang lumalaking agwat ng kakayahan sa pagitan ng mabibigat na twin-engine fighter ng Rusya at mga luma nilang fleet. Sapat ang advance at tipid nito kaya banta na at practical na opsyon sa export para sa mga bansang di kayang bumili o di pinapayagan ng US o China na bumili ng bagong teknolohiya. Mahirap itong balansehin. Ginawa ng mga inhinyerong Ruso ang pinakamagaling nilang gawin.
Nagsimula na silang magtrabaho at unti-unti nilalabas ang mga unang promotional materials. Naglalaman ito ng matatapang na pahayag na ang Su-75 ay isang ikalimang henerasyong fighter jet kasama pa ang mga animasyon kung saan pinapabagsak nito ang mga Amerikanong F-35 na siyang pinakamahusay na modernong halimbawa ng multi-role fighter. Pero ang importante, mas mura ang Su-75, hindi naman ito kailangan lampasan ng F-35 dahil sa ngayon, wala pang mas mahusay kaysa rito. Dapat sapat ang galing at abot kaya para makuha ang malaking bahagi ng merkado. Sa ngayon, napatunayan ng Su-75 na nasa gitna lang ito ng mga in-upgrade na ika-4 na henerasyon tulad ng F-16 at totoong ika-5 henerasyong fighter jet. Malalaman natin ang dahilan maya-maya. Ayon sa ulat, ang disenyo ng Su-75 ay ginawa gamit ang supercomputer at virtual modeling at mga digital na kalkulasyon na ayon sa mga Ruso ay magpapababa sa oras ng testing at paggawa sa 5 taon na lang. Medyo kaduda-duda ito, lalo na galing sa isang bansa na nangangailangan pa ng mga asno para mag-supply sa kanilang mga tropa sa unahan at kung tutuusin, maaring nagpapahiwatig ito na may mga tinipid o nilaktawang proseso. Mas mahaba ang development cycle ng mga 5th generation fighter jet kaysa sa 5 taon na yon. Sinabi na posibleng maganap ang test flight noong 2023 ngunit nagbago ito pagkatapos. Nilusob ng Russia ang Ukraine noong Pebrero 2022 at napakaraming sanksyon mula sa internasyonal na komunidad ang bumagsak sa ekonomiya ng Russia. Sigurado akong masaya sila sa mas tipid na disenyo lalo na't binawi ng Abu Dhabi ang pondo kaya naiwan sina Sukhoi at UAC na mag-isa at nasa ilalim ng sanksyon habang tinatapos ang proyekto. Partikular, nililimitahan ng ilang internasyonal na sanksyon ang pagbebenta ng halos lahat ng bahagi na kailangan para gumawa ng makabagong fighter jet sa bansang pinupuntirya. Agad na nawala sa Amazon basket ng Kremlin ang mga computer, chips, magagaan na metal, piyesa ng makina at iba pa. Ang mga test flight ay unang itinakda sa 2024 tapos inurong sa 2025 at 2026 pero ayon sa ilang source, posible raw na umabot pa ng 2027 bago ito mangyari. Ang mga pagkaantala ay sanhi ng mga sanksyon kahit pa sinasabi ng mga opisyal ng Kremlin at depensa ng Russia na dahil ito sa konting pagbabago ng disenyo noong 2023 na totoo rin naman. Mas iba ng kaunti ang mga naunang prototype ng Checkmate kumpara sa mas bagong mga bersyon nito. Pero ang hindi natin alam ay kung nagkaroon ba ng impluwensya ang mga sanksyon sa proseso ng pagbabago ng disenyo. Malamang nagkaroon nga, pero may isip mong ang mga tagapagsalita ng Russia na nagbanggit nito ay biglang tinamaan ng matinding pagkahulog mula sa bintana sa ika-12 palapag-itis. Sa kabuuan, nangako ang mga Ruso na 300 eroplanong ito ang gagawin sa unang production run na talagang ambisyoso. Kaya, magagawa ba nila ito? Sige, oras na para seryosong pag-aralan ng Checkmate at suriin kung ano raw ang kaya nitong gawin ayon sa mga paunang ulat. Para sa akin, hindi ko alam kung mas kamukha ito ng F-35 na in-order sa Wish o Temu. Tingnan mo. Makikita mo ang pagkakaiba ng 2021 at 2023 na disenyo mula sa itaas ayon sa opisyal na rendering at modelo ng UAC na inilabas sa paglipas ng panahon. Mas kita na ngayon ang diamante hugis na pakpak. Samantala, ang mga ugat ng pakpak ay umabot na hanggang ilong ng jet. Nagbago rin ang hugis ng intake, dulo ng pakpak at likurang timon. Astig na sawtooth na rin ngayon ang canopy ng cockpit. Para ba sa forma? Siguradong may matinong engineering na sagot dyan, pero gusto naming isipin na ginawa lang nila yon para magmukhang astig. Hindi malinaw kung ang mga pagbabagong ito ay ginawa dahil sa hindi magandang resulta sa maagang testing o dahil sa tipid sa gastos, kaya gumamit ang Sukhoi ng mas madaling makuha at panatilihing pyesa. Mahalagang pilosopiya sa disenyo ng Su-75 ang pagtutok sa cross-functionality sa kasalukuyan ng nasa produksyon na Su-57 Felon. Nakakatulong itong mapanatili ang supply ng pyesa, pasimplehin ang paggawa at bawasan ang komplikadong disenyo. Iyan ang doktrina ng paggawa ng militar ng Rusya dahil pinapababa nito ang panganib sa produksyon, bagamat mas nakasentro rin ang panganib sa ilang bahaging pwedeng pumalya. Sinasabing iisa ang makina ng Checkmate habang dalawa naman ang gamit ng Felon na kaparehong uri. Kaya kung maapektuhan ng Western sanctions o mga puwersang Ukrainyano ang ilang bahagi nito, parehong mahihirapan gawin ng eroplano at baka kailanganin pang palitan ang mga pyesa na maaaring magpababa ng performance. Walang libre sa paggawa ng eroplano, puro kompromiso ito. Halimbawa, kahit itinuturing itong isang magaang eroplano ayon sa mga Ruso, mas malaki pa rin ito kaysa sa F-35 na gusto nilang talunin.
Ang haba ng checkmate ay tinatayang nasa 17.7 metro o 58 talampakan kumpara sa F-35 Lightning TEA na may 15.7 metro o 51.4 na talampakan. Sa lapad ng pakpak na 11.8 metro o 38.7 talampakan, higit ito ng 1 metro kumpara sa F-35. May benepisyo ang mas malaking disenyo, pero parang mas middleweight class ito. At mahalaga bawat pulgada kapag ang metal ay lumilipad ng mabilis papunta rito. Dahil sa mas malaking sukat, tila layunin ng disenyo ng checkmate na pahirapin itong matukoy ng radar lalo na sa harap. Kung tinawag mong stealth fighter ang eroplano, dapat talaga itong maging stealthy. Mukhang ito rin ang dahilan na kakaibang hugis ng buntot at pakpak nito. Pinalitan ng mas mahalagang disenyo ang dating patayong palikpik at pahalang na stabilizer ng dalawang nakatagilid na ibabaw na hugis V sa likod ng sasakyang panghimpapawid. Makikita ang ganitong disenyo sa maraming maliit na sasakyang panghimpapawid, ultralight glider at stealth aircraft gaya ng Lockheed F-170 Nighthawk. Ang V-shaped na struktura ay nagsisilbing rudder at elevator. Pinagsasama ang pitch at yaw gamit ang digital flight control systems para maging matatag ang jet at mahirap matukoy sa radar ng kalaban. Malinaw ring makikita ang tinatawag na Diverterless Supersonic Inlet o DSI na matatagpuan sa ilalim ng unahang bahagi ng fuselage. Binabawasan nito ang bigat, gastos at maintenance, inaalis ang komplikadong inlet ducts at nagbibigay daan pa rin sa eroplano na lumipad sa napakataas na bilis. Ngayon, maraming advanced na jet tulad ng F-35 at Chinese J-35 ang may ganito. Pero may dahilan kung bakit mas pinag-uusapan natin kung ano ang itsura ng eroplano at kung ano ang tila meron ito kaysa sa mga sinasabi ng mga ulat. Sa simula, nagbago ang disenyo ng jet na ito kaya naapektuhan ng ilang kakayahan kumpara sa orihinal na inaasahan. Mas malinaw na ngayon ang mga nakikita natin. Hindi mo maloloko ang engineering at physics, kaya halos magkakapareho ang mga fighter jet, pero mahirap tukuyin ang mga bagay na hindi nakikita. Bibigyan pa rin namin kayo ng buod ng inaasahan naming makita mula sa checkmate pagdating sa mga stats. Pero tandaan ninyo na ang mga ito ay mas malapit sa mga pagtataya ng pinakamainam na performance kaysa sa mga garantisadong numero. Talagang mahirap makahanap ng magagandang source para sa ganitong klase ng impormasyon at maraming iba't ibang salik ang maaaring makaapekto dito, lalo na kung magkakaroon ng malaking pagbabago sa disenyo ilang taon na ang lumipas sa proyekto. Kung isasaalang-alang ang lahat ng yan, narito ang alam namin, simula sa propulsion. Alam natin kung anong makina ang ilalagay sa Phelon, kaya malamang na ang makina ng checkmate ay magiging derivative ng Saturn AL-51F1 turbofan na ginagamit din sa mga Su-57 variant. Ipinapakita ng pagpiling ito na layunin ng mga Ruso ang mas mataas na thrust-to-weight efficiency, mas magandang fuel economy at mas mabilis na produksyon. Pero ang pagdidisenyo ng isang buong makina mula sa simula ay maaaring mga ilangan ng oras. Pero ipinapakita rin ito ang mga naunang issue na nabanggit natin tungkol sa mga panganib sa supply chain. Ayon sa mga pinagkukunan, kayang maglabas ng airframe na ito ng lampas 14,000 at 500 kilo ng thrust o mahigit 32,000 pounds para sa mga Amerikano. Ang lahat ng thrust na yan ay nangangahulugan na ang checkmate ay sobrang bilis at pinaniniwala ang umaabot ito ng max 1.8 hanggang mga max 2 kapag naka-engage ang afterburners. Kung ikukumpara, ang F-35 ay kayang umabot ng Mach 1.6 bagamat ito ay isang hindi istriktong limitasyon dahil kapag lumampas pa ron, ang mga stealth coating nito ay maaaring masira. Maaaring maabot ng 75 ang mga bilis na yon sa optimal na high altitude na kondisyon, kahit may mga optimistikong ulat na nagsasabing kayang mag-super cruise ang checkmate. Ibig sabihin, makakalipad ito lampas Mach 1 nang walang afterburners, pero hindi pa sigurado hanggat di lubusang nasusubukan ang eroplano. Layunin ng doktrinang panghimpapawid ng Russia na bigyang prioridad ang bilis at liksi para sa mga bagay tulad ng dogfights at mga misyon ng malalayong pag-atake, habang ang plataporma tulad ng F-35 ay pangunahin nakatuon sa pagtiyak na ito o anumang bahagi ng kill chain ay makakatama at sisira sa target bago mo pa malaman na nandoon ito. Dahil sa lumang doktrina ng Russian Air Force, ang checkmate ay gagamit ng 3-dimensional thrust vectoring engine na magpapadali ng magagandang ngunit di kinakailangang aerial maneuver. Madalas kailangan ng mahal na kadamitan para matiyak ito, kaya di pa sigurado kung isasama sa lahat ng bersyon ang teknolohiyang ito. Ngayon, lumilipat na ang jet fighting sa labanan na lampas sa visual range. Pero kung may F-22 Raptor sa visual range, mas panatag ang pilotong may ganito habang tumatakbo para sa buhay niya. Hindi pa kasama riyan na mas magulo na ang airspace ngayon dahil sa drone warfare. Kung kailangan mong pumasok sa pinagtatalunang lugar, pwede pa rin itong magbigay ng kalamangan sa tamang piloto.
Ang service ceiling ay tinatayang nasa 16,500 metro o 54,000 talampakan na may hahambing sa F-35. Sinasabi rin na mayroon itong ferry range na humigit kumulang 3,000 kilometro, bagaman inaasahang mag-iiba-iba ng malaki ang combat engagement range depende sa internal fuel load, configuration ng mga armas, maintenance, kahandaan ng puwersa at kung ano-ano pang iba. Asahan na ang combat range na 1,000 kilometro ay magiging komportable tulad ng sa Amerikano. Pinaniniwalaan din kayang mag-short take-off at landing ng Checkmate at kaya nitong mag-operate sa 4,500 metrong runway. Ito ay medyo kakaiba para sa Russia na mas gusto gumawa ng mas malalaki at mas mabilis na eroplano na nangangailangan ng mas mahahabang runway para makalipad. Dahil dinisenyo ito para sa export, tiyak na makikita ito ng mga bansang bibili bilang malaking kalamangan. Sa digmaan, mas madali ang pabagsakin ang mga eroplano habang nasa lupa kaysa kapag nasa ere. Kaya madalas na tinatarget ang mga runway sa mga paliparan upang pigilan ng ibang bansa na mapalipad ang kanilang mahahalagang combat aircraft. Habang mas maikli ang runway na kailangan mo sa paglipad, mas kailangang sirain ng kalaban ang runway mo at mas mataas ang tsansa mong mapalipad ang combat jet. Ngayon, pag-usapan natin ang mga sandata nito. Dahil karamihan sa mga ito ay tungkol sa mga bagay na nakakabit o nakalagay sa loob ng Checkmate, mas marami tayong impormasyon dito. Pero sa kabaligtaran, mas kaunti ang sinasabi nito tungkol sa mismong eroplano. Ibig sabihin, alam na natin ang karamihan sa sandatang gagamitin sa Su-25, pero di pa malinaw ang configuration dahil depende ito sa misyon ng mga ito. Katulad nito, ang pagiging nakatuon sa export dito ay nangangahulugan na pwedeng ilagay ng mga bansang bibili ang sarili nilang mga sistema dito at kung pag-uusapan natin ang bawat posibleng paraan ng pag-setup nito, abutin tayo ng buong araw. Batay sa mga promotional materials ng Checkmate, kaya ng weapons bay nito magdala ng humigit kumulang 7,000 at 400 kilo na payload. Nagpapababa ng radar cross-section ng internal weapons buy habang nananatiling epektibo sa labanan. Inaasahan ding magdala ito ng iba't ibang air-to-air, air-to-ground at air-to-ship na mga munisyon sa underwing hardpoints, lalo na kapag mas mahalaga ang kaligtasan kaysa stealth sa labanan lampas visual range. Bukod dito, may 30mm ang automatikong kanyon din ito. Naisip kong ginawa nila ito dahil 25mm lang ang kanyon ng F-35 pero malamang gagamitin nila ang kapareho o katulad ng kanyon ng Su-57. Kahit pangalan ng Su-25 ay tila biro ng Sukhoi na parang kakaibang bersyon ng kanilang twin engine na halimaw. Ang mga Ruso ay likas na mapag-imbento. Ito ang bansang mahilig mag-imbento o mag-ayos kahit hindi sira, kaya maaari mong asahan na makakakita ka ng iba't ibang bomba, laser-guided explosives at gliding munitions na nakakabit sa bagay na ito balang araw. Pagdating naman sa Electronic Warfare Suite, inaasahan na magkakaroon din ang Checkmate ng Active Electronically Scanned Array o AESA radar katulad ng ibang 5th Gen jets na sinusubukan nitong tularan. Mayroon din itong mga high-tech na gamit tulad ng Electronic Warfare System, data link para sa konektibidad sa ibang eroplano, at infrared search and track system na karaniwang gamit ng F-35. Sa teorya, ayon sa mga ulat, magagawa nitong Checkmate na subaybayan ang 30 target ng sabay-sabay hanggang 400 kilometro ang layo at kaya nitong atakehin ang 6 sa mga ito gamit ang mga missile. Bago ka magtago sa ilalim ng mesa para mag-duck and cover na parang Red October, masyadong ambisyoso yung pahayag. Posible lang siguro sa pinakamagandang kondisyon. Pero gaano kadalas nasa best na kondisyon ang eroplanong ito? Ang avionics architecture ay Open Architecture Electronic Suite at cost-optimized AESA radar, ibig sabihin gagawing compatible ng Sukhoi sa kasalukuyang Felon systems. Ang pagkakapareho ng software ay napapadali sa training, logistics at gastos. Pero kung sobra sa cost effectiveness, baka magkaroon din ng parehong kahinaan ang Checkmate gaya ng Su-25 Electronic Warfare Suite. Ibig sabihin nito, hindi kailangang baguhin ng mga Ruso ang marami o gumawa ng maraming bagong bagay ngayon at matalino para sa kanilang unang single engine na disenyo sa loob ng mga dekada na isama ito sa kasalukuyang gumagana at subok na infrastruktura. Sa kabilang banda, ibig sabihin nito, kailangan gawin ng Russia ang lahat ng makakaya nila para mapalaki ang pakinabang nila sa malakihang produksyon. Sa tingin mo, gaano kamahal ang karaniwang AESA radar? Paano naman ang mga piyesa nito? Bibigyan kita ng paiwatig. Sobrang mahal nito at mas tumataas pa ang presyo kapag may mga sanksyon ng bansa na nagbabawal sa komplikadong electronics na kailangan sa fighter jet. Sa huli, dalawa lang ang posibleng ibig sabihin nito. Malamang babagal ang produksyon ng Su-25 o ipapadala ito na kulang sa ilang mahal na tampok. Hindi pa na ipapakita sa publiko ang cockpit ng Checkmate kaya puro haka-haka lang ang usapan. Pero ayon sa promotional material sa MAX show noong 2021, tutulungan ng artificial intelligence ang mga piloto nito.
Ibig sabihin, posibleng may helmet integrated heads-up display na tutulong sa pag-target, pag-track o flight control tulad ng sa 5th Gen fighters, pero hindi pa sigurado hanggat hindi nasusubukan sa aktwal. Ayon sa mga Western na mamamahayag na nakapasok na sa cockpit, pareho lang daw ito sa Su-57. Isipin mo yon. At para sa lahat ng ito, mukhang lumalabas sa mga ulat na ang buong eroplano ay nagkakahalaga ng nasa 25 hanggang 30 milyong dolyar. Muli, mukhang napaka-ambisyoso niyan based sa lawak ng tinitingnan natin dito. Mahal talaga ang tunay na 5th Gen fighter tulad ng F-35 na nagkakahalaga ng halos 80 milyon dolyar sa stock na bersyon. Mas mura at limitado ang Checkmate bilang default at kilala ang mga Amerikanong eroplano na mahal. Pero masyado pa ring optimistiko ang presyong iyon. Sinadyang ibaba ng Russia ang presyo para maakit ang mamimili at palabasing mahal ang teknolohiya ng kanluran. Wala pang mass production ng Su-75 dahil sa malalaking hadlang sa ekonomiya at maliit na supply chain. Kaya mataas ang presyo ng bawat unit. Kaya isipin mo na ang 25 hanggang 30 milyong dolyar na halaga ay parang pinakamagandang presyo ng Kremlin para sa isang karaniwang bersyon sa ilalim ng perpektong kalagayang pang-ekonomiya. Kaya hindi masyadong malamang mangyari iyon. Pero sa huli, kung magagawa ito ng UAC, magkakaroon sila ng eroplanong magiging epektibo sa mga lugar na matindi ang jamming at sa mga lugar na protektado ng mga sistema ng depensa sa himpapawid. Modernong abot kayang upgrade ito para sa mga lumang sistema. Pag nilagyan pa ng ilang hypersonic na misil, posibleng maging napakadelikadong kombinasyon yan. Ang mahalaga dyan ay kung kahit kahanga-hanga sa papel ang Checkmate, ang geopolitika sa totoong mundo ay nadudulot ng komplikasyon. Paano ito tinitingnan sa kabuuan? Sa unang tingin, mukhang kaakit-akit ang Checkmate. Habang papatapos na ang buhay ng lumang single-engine fighter jets, biglang lumitaw si Uncle Vlad na may trench coat, nag-aalok ng mga bagong eroplanong kayang pabagsakin ng F-35 mula sa himpapawid sa maliit na bahagi lang ng presyo. Parang sobra namang maganda para maging totoo. At yon ay dahil ganun nga talaga. At ang totoo, hindi naman talaga kasalanan ng Checkmate yon. Mahalagang malaman na nabuo ang Checkmate sa industrial na ekosistemang hinubog ng mga internasyonal na sanksyon at digmaan. Tulad ng nabanggit na natin, talagang nakalulumpo ang mga sanksyon para sa paggawa ng aerospace dahil pandaigdigan ang mga supply chain. Ngunit nagdadagdag ang mga parusa ng mga hadlang, pagtaas ng gastos at pagkaantala sa halos lahat ng aspeto. Kahit sa militar, umaasa pa rin ang Russia noon sa imported na microelectronics, mga advanced na machine tool at pandaigdigang pananalapi na hindi madaling talikuran ng industriya ng abyasyon. Ang pagtanggal nito ay nagpapabagal at nagpapahina sa kakayahan ng ekonomiya ng Russia na makuha ang mga bahagi at makina. Kaya rin maraming bahagi ng Checkmate ay kapareho ng sa Felon. Wala talagang ibang pagpipilian kung gusto mong lumipad ang bagay na ito. Nakakakuha ang Russia ng ilang bahagi alinman sa pamamagitan ng paglabag sa mga sanksyon na mahal at limitado o sa pagsasanay sa industriyang Ruso na gumawa ng mga ito na desperadong mabagal na proseso kapag wala kang akses sa pandigdigang merkado. Dapat mong tanungin, ito ba ang tamang panahon para magsimula ng multi-role fighter program na matagal nang hindi nagagawa ng bansa? Ang sagot dyan ay malapit na sa labanan. Dahil dito, hindi pa rin tiyak ang kinabukasan ng Su-75 kahit hindi pa lumilipad ang mismong mga eroplano. Ang Checkmate ay nasa alanganing kalagayan mula 2021, hindi patay, hindi buhay. Schrodinger's multi-role fighter, ika nga. Ito ang tinaguriang katapat ng F-35. Mas mura, mas mabilis at mas malakas ito, handang iluhod ang kanluran sa isang matinding dagok. Ibig kong sabihin, tinawag nga itong Checkmate. At gayon pa man, simula nun, naging parang concept demonstrator lang ang proyekto kaysa sa isang ganap na multi-role fighter. Programa. Taon-taon ng mga balitang kilala na puro redisenyo at iba pang mga pagkaantala. Ang kawalan ng mahahalagang yugto ay naipon sa katahimikan habang ang lahat ay naghintay at naghintay para sa wala. Hanggang sa nung huling bahagi ng 2025 sa Dubai Airshow nang ipresenta ang mga modelo ng Checkmate, ang mensahe mula sa mga Ruso sa airshow, kabilang si punong test pilot Sergei Bogdan, ay mas nakakaisa kaysa sa karaniwang mensahe ng Russia sa halos anumang bagay. Simple lang, umiiral ang eroplano hindi lang sa papel, kundi sa totoong buhay. At ang unang test flight ay sa unang bahagi ng 2026. Sabi ng mga inhinyero sa programa, tapos na ang estruktura ng eroplano at kasalukuyang isinasagawa ang integration work na dati ring nagpapabagal sa mga prototype ng Russia. Dahil halos kapareho ng Su-57 at mga sistema nito, magiging mas madali at mabilis ang integration. Ngayon, lampas na talaga sa unang bahagi ng 2026 habang pinapanood mo ito at hanggang ngayon wala pa ring balita.
Lihim ba ginawa ng mga Ruso ang unang test flight o may dagdag na pagkaantala pa? Mahirap sabihin pero dahil export plane ito, dapat ipinagmamalaki na ng Sukhoi kung nasubukan na nila ang mga sistema nito. Kakaiba ang katahimikan nila pero dati na rin itong nangyari. Una nilang sinabi na ang test flight ay sa 2023 pero naurong sa 2024, 2025 at sa unang bahagi ng 2026. Malalaman lang nating totoo ang jet na ito kapag nakita natin ito sa himpapawid ng Donbas o may bumili nito. Malalaman lang natin sa paglipas ng panahon kung kailan mangyayari ang mga yon dahil magsisimula pa lang ang full-scale production sa pinakamaaga ay sa 2027. Hanggang sa puntong yon, ituturing pa rin ito ng karamihan bilang isang hindi pa napatutunayang disenyo na puro theoretical lang ang kakayahan. Pero para sa Rusya, maaring mas gusto pa nila yon dahil kahit na lahat ng sinabi natin tungkol sa checkmate ay maingat pero medyo positibo pagdating sa mga jet, meron pa rin itong ilang problema. Una, hindi naman talaga ito ganoon ka-stealthy. Lahat ng nakita natin hanggang ngayon mula sa Su-25 ay nagpapayiwatig ng checkmate ay balak maging parang stealth lang. Hindi talaga isang tunay na stealth fighter tulad ng F-35. Kahit binawasan ng mga Ruso ang radar signature nito, mas malaki pa rin ito kaysa sa karaniwang magaan na multi-role fighter. Gaya ng sinabi natin, mas katulad ito ng isang middleweight na disenyo, lahat ng lakas at bilis na yon ay may kapalit, at yon ay ang stealth. Hindi mo basta-basta maitago ang isa sa mga ito sa ilalim ng iyong kama. Kapag maraming bansa sa mundo, ang may umuunlad na doktrinang panghimpapawid na inuuna ang pagtuklas sa iyo para mauna kanilang mapabagsak, maaring maging problema ito para sa ilang bansa. Halimbawa, sinusunod ng mga bansa ng NATO ang ganitong pulisya, kaya kung gagamitin ng Rusya ang eroplanong ito laban sa puwersa ng NATO, mahihirapan sila. Pinalala ng realidad ang technical na panganib ng proyekto dahil sa actions, lalo na sa pag-integrate ng bagong makina, digital flight control at mahirap makita ng radar na airframe. Para maging epektibong multi-role fighter, dapat kahit papaano ay kaya mo ang lahat mula reconnaissance hanggang dogfights. Kahit maganda ang Su-25 sa papel, ang kakulangan nito sa stealth ang magtatakda ng tagumpay o pagkabigo depende sa performance nito sa labanan. Ipinapakita nito ang kakulangan sa disenyo na wala sa mga nangungunang 5th generation multi-role fighters gaya ng F-35. Dapat mas mura ito, pero tandaan na hindi mo makukuha ang tatlong pangtapat sa F-35 sa pinakamababang presyo ng Russia. Tatlong mahihinang eroplano ang nakuha mo na kulang sa mahalagang katangian na meron sa F-35. Sa panahon na yon, maraming Air Force sa buong mundo ang maaaring magsabi na mas gusto nila ang mas kaunting bilang ng mas advanced na eroplano sa labanan kaysa sa maraming hindi ganong advanced. Kung sa konsepto lang, may ilang katangian ang checkmate na kapareho ng F-35 pero hindi ito aabot sa antas nito kahit ano pa ang ipaniwala sa iyo ng Moscow. Kahanga-hanga ang kanilang pagsisikap pero sa ngayon, kalahating hakbang pa rin ito sa ilalim ng tunay na mabibigat na 5th gen na plataporma sa parehong komplikasyon at gastos at malaking bagay ang kalahating hakbang na yon kapag nasa combat zone na. Kaya tingnan mo, sa totoo lang, tama ang Russia. May merkado para dito pero ang mahalagang tanong na kailangan mong itanong ay, ang Russia ba ang bansang kayang maghatid nito? Dahil sa kabila ng lahat ng tunay na maganda sa disenyo na ganito, masyadong ambisyoso ang checkmate pagdating sa disenyo, presyo at schedule. Kaya nagdudulot ito ng mga tanong kung gaano nga ba kaseryoso ang proyektong ito. Makikita mo ito sa ilang promotional materials ng Su-25 pero pagdating sa realidad, nagiging magulo. Salamat sa panonood.